Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos ang pananahimik patungkol sa pagtapyas ng budget at paglabas ng mga ugong-ugong na report na zero budget daw di umano ang Office of the Vice President. Mga senador tila binasag na ang katahimikan at katotohanan at nagsalita na at sinagot ang Kamara di Representante. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Office of the Vice President at ng Kamara di Representante, ay tila naniniwala ang Senado na imposibleng magkaroon ng zero budget ang opisina ni Vice President Sara Duterte para sa taong 2025. Batay daw kasi sa tradisyon ng Kongreso ay malabo itong mangyari. At sa gitna ng tila alitan ng Office of the Vice President at House of Representatives o Kamara, ay sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na malabo na magkaroon ng zero budget ang Office of the Vice President. Ipinunto ni Senator Chis Escudero na bagamat nasa Kongreso ang power of the force, ay sa haba ng kanyang panunungkulan bilang mambabatas ay di kailanman ito nangyari. Dahil sa Senado ay lusot sa committee level ang panukalang budget ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 2.37 billion pesos. Ngunit sa kamay ng Kamara ay may mga nagsasabi na dapat itong i-defund o di kaya ay gawing zero budget. Ngunit kamakailan lamang inirekomenda ng House Committee on Operation na gawing 733,198,000 pesos na lamang ang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon, at nasa 1,293,159,000 pesos ang total na kanilang tinanggal mula sa orihinal na panukalang budget ng Office of the Vice President na nakapaloob sa National Expenditure Program at kabilang sa binawasan sa budget ng Office of the Vice President para sa supplies na nagkakahalaga ng 200 million pesos, 92,408,000 para sa personnel services para sa consultant, 947,445,000 para sa financial assistance, 48,306,000 para sa rent and lease expenses at 5 million pesos para naman sa utility expenses. Ang mga nabawas naman na budget ay ililipat sa DSWD at DOH. Kaugnay nito ay naniniwala naman si Senate Minority Leader na si Aquilino Coco Pimentel III at Senator Ronald Bato de la Rosa na nararapat na magkaroon ng sapat na budget ang Office of the Vice President para sa susunod na taon. Sa isang mensahe, sinabi ni Senator Minority Leader na si Coco Pimentel na ang Office of the Vice President ay dapat bigyan ng sapat na budget upang magampanan nito ang kanyang mandato. Aniya, ang Office of the Vice President ay dapat magkaroon ng budget para sa mga tauhan, opisina, utilities, libraries, briefings, mga pulong, pagdalo sa mga conference at pagbiyahe sa parehong lokal at international. Samantala, iginiit naman ni Senator Bato de la Rosa na kailangan pa rin ang Office of the Vice President ng budget sa kabila ng pahayag ng Vice Presidente Sara Duterte na ang kanyang opisina ay makakagawa pa rin ng trabaho kahit naganap na mawala ng pondo mula sa Kongreso. Pwede siguro, kung mahirap. Saan kukuha na sweldo yung kanyang mga staff, yung mga tao sa opisina? Gayunpaman, sinabi ng senador na siya ay kumpiyansa na ang nakakarami sa kanyang mga kasamahan sa Senado ay sosuporta sa 2.37 bilyong pesong panukalang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Alinsunod sa matagal ng tradisyon ng mga mambabatas na bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the President at ng Office of the Vice President. Well, I am sure yung aking mga kasamang senador will stand by the time-honored tradition to top two offices of the government, Office of the President and Office of the Vice President, ay bibigyan naman yan ng kaukulang respeto
I'm sure yung mga kasama nito ay for the preservation of that tradition. Ang magkabilang bersyon ng Senado at Kamara sa budget ay inaasahan na aayusin sa Bicameral Conference Committee sa mga susunod na araw. Mantala, nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sayang ang may tutulong ng OVP satellite offices sa mga nangangailangan. Inilapit ng OVP sa taong bayan ang opisina nila para mapabilis ang pagtulong sa mamamayan, pero pinatigil ng ilang kongresistang nagpapanggap na makabayan. Grabe kaingkit ni Martin, kahit magtumbling pa siya, di pa rin siya mabangos sa tao kasi walang puso ang umiiral, puro kaplastikan. Active lang yan ngayon kasi need pa nila magpabango, pero pag nakuha na nila gusto nila, ewan ko na lang kung may paganyan pa. They are intentionally ignoring the fact na di kailangang mamulitika ng VP, especially na siya ang may pinakamataas na boto na nakuha in the last election. Kilala na si VP ng mga tao. Ang true purpose ng OVP, wider reach ang services dahil ito naman ang mandate na sinumpaan niya. Grabe talaga ang mga buaya sa Kongreso. Sana'y huwag makalimutan ng mga tao ang kanilang ginagawang kabulastugan. Alam mo ba bakit pinag-initan ng OVP budget in its satellite offices? Kasi nga, alam nila na maganda ang impact ng OVP social services. DHOR are the threatened that it will strengthen Inday. And if it were not for Inday, hindi magiging closer sa mga ordinaryong mamamayan ang serbisyo na kailanman hindi nangyari sa mga previous VPs. Huwag naman sanang matanggal ang mga satellite office ng OVP. Maayos kasi ang mga empleyado ng OVP at saka mabilis pa sila magtrabaho. Di ka pahihirapan nila kahit sa pag-process sa mga assistants. Thanks Office of the Vice President of the Philippines. At nakaka-avail po ang father ko ng medical assistance. Dito lang sa office na ito, ang the best ang public service sa medical assistance. Unquote. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no? Yung 10 billion, 10 billion insertion. Nag-akusa po Vice President ng Pilipinas. Inakusahan itong si Martin at saka si Saldi ko, no? Martin Romualdez at Saldi ko. Na sila po ang may control ng insertion na to sa DepEd budget. Na ang pinagkunan po, isa po sa pinagkunan yung mga repair. No? Antindi. Ang tanong po, 10 billion po to hindi po 125 million. Hindi po kakapiranggot ng mga kakapiranggot po na hindi po million lang. Billion. At batay po dyan, kung pagbabatayan po yung sinasabi ni BP Sara, hindi lang po DepEd ang binigyan nila ng insertion. Pati nga po Comelec, nagtataka yung Comelec, hindi humingi, binigyan ng insertion. Kung tama po yung sinasabi ni BP Sara na ang may control ng mga insertion ay si Martin at saka tong si Saldico, na hanggang ngayon, hindi po nila, bukod sa sinasabing nambubudol lang si BP Sara, no? Sagutin niyo po ng maayos. Una, hindi sila sumasagot. Ikalawa, bakit wala pong interes ang Senado at ang HOR na imbestigahan yan? Di po ba? Bakit mas interesado kayo sa kaiimbestigahan ng kung ano-ano? Halimbawa po ito. No? Kaso na po yung pinag-uusapan ninyo. Ibig bang sabihin, meron po kayong gagawing yan po sa EJK na yan, may gagawin kayong batas? Talaga? Yung pinagsama-sama nyo yung EJK, Pogo at kung ano na pa? Isa lang naman po ang gusto nyo yan. Duterte, o kita nyo ngayon, naiugnay nyo na. Alam nyo, wala pong pakialam yung taong bayan. Ang pakialam lang po ng taong bayan, kaya po sikat si Pangulong Duterte. Nag-war on drugs, nawala on droga sa komunidad, tumahimik ang komunidad. O ngayon, balik ng droga. Pinagmamalaki, kita nyo si Boss Toyo, nag-guest si Secretary Abalos. Ang sabi, 7 sa bawat 10 krimen ay dulot ng droga. Ano unang reaksyon ni Toyo? Ano sabi ni Toyo? Bumalik na.
Alam na alam kasi ng mga mamamayang Pilipino. Bakit ganun ang sinabi ni Toyo? Nataranta tuloy si Abalos. Hindi, dati pa yun, dati pa yun. 2 beses mong unilit. Ngayon, sa bawat 7 krimen, bawat 10 krimen, 7 dyan, drug-related. Bumalik na po yung droga, sabi naman ni Toyo. Siyempre, wala naman, hindi naman niya alam yung statistics. Pahiya po. Alam niyo po, kahit na anong paninira ninyo sa war on drugs, kahit anong paninira ninyo kay Pangulong Duterte, no? Totoo po, alam naman ng taong bayan. Alam po ng taong bayan na marami po natumba. Marami po dun sa natumba, kilala po ng mga taong bayan. Siyempre, hindi po, yung taong bayan naman, hindi naman yan, loko, tumba ka ngayon. Hindi naman po ganun na reaksyon. Masaya lang. Ay, salamat, tahimik na. Alam din po ng mga kriminal na manahimik na sila dahil, ayan, no? Duterte knows how to talk to criminals. Hindi po siya yung iti-treat mo yung criminal na parang pwede mo silang kausapin ng matino. Di po ba? Simple lang po ang pag-treat sa criminal. Pag sinabi mong, pag hindi kayo tumigil, papatayin ko kayo at may namatay. That's how you talk to criminals. Kaya marami po naniwala kay Pangulong Duterte ng mga kriminal. Wala kaming pakialam sa kung ano man ang resulta ng inyong magiging investigasyon. Una, marami palang krimen si Pangulong Duterte. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso dito sa Pilipinas? Bakit sa ICC kayo naglilingkod lahat? Kanino po ba yung sinasabi nyong ginawa yung kaso? Sa Pilipino. Saan ginawa? Sa Pilipinas. Sino ang gumawa? Pilipino. Tapos ang maglilitis, taga-ibang bansa. Masyadong malaking kalokohan nyo. Sila ba papayag niyan? Sila ba nangyari sa bansa nila? Involved, halimbawa po Amerika. Nangyaring krimen sa Amerika, involved mga biktima Amerikano. At ang di umano'y suspect ay Amerikano. Sa tingin nyo ba, papayag yan na litisin sa Pilipinas? Siyempre hindi. Bakit tayo? Bakit tayo nagtutulak ng ganun, no? Yan yung maraming tanong. Ikalawa sa maraming tanong. Bakit po kayo galit na galit? Karamihan po sa congressman, galit na galit kayo. Ang pinag-uusapan nyo po rito, hindi po yung pagkamatay ng mga nakatsinelas. Yan yung sabi nyo noon. Panay mga nakatsinelas lang, panay mga mahihirap lang. 3 drug lords po yung ipinuputok ng butse nyo. Bakit po? In the first place, kami po observer lang. Bakit po kayo galit kayong mga congressman nang namatay yung 3 drug lords? Bakit po? Yun yung tanong . Huwag na tayong magpa-ligoy-ligoy pa. Bakit? Yan ang question namin. Bakit kayo galit nung namatay yung mga... Sabi nyo nun, wala namang nadaling drug lord. Ngayong may nadaling drug lord, galit kayo. Magtataka ka lang . Kasi hodang ano pang kalabasan ng resulta niyan. Dapat po magtaka yung taong bayan. Bakit sila nagagalit kay Tatay Digong? Totoo man o hindi. Wala na yun . Totoo man yan o hindi yung binibintang. Ano ba namatay? Inosente? Bakit kayo nagagalit? Bakit kayo galit na galit? Alam naman namin kung bakit galit na galit . Alam niyo po, sa pangkalahatan hindi na congressman, hindi na ano. Pwede ring applicable sa inyo. Di ba? Pwede ring applicable kung kanino man. Si Tatay Digong, daming na-stop na nakawan, daming na-stop na kurakot, ang daming na-stop na krimen, ang daming na-stop, ang dami. Hindi kaya kayo nagagalit? Supposedly, mga kriminal lang po yung galit kay Tatay Digong. Di ba? Para matigil na. Kaya imagine niya sa akin, no? Siguro nagdudukot sa pit yan. Nawala ng business for 6 years, correct? Lahat sama-sama, laban kay Duterte.
Pero bakit buhay pa rin po? Bakit very popular pa rin po mga Duterte? Hindi nyo kayang burahin eh. Wala naman nanonood sa inyo. Kayo lang. Naglolokohan pa tayo. Mga supporter, nakakabagot na po paulit-ulit eh. Yung paniniga ninyo sa Kongreso, nakakabagot na. Lahat ng mga guest nila, tatapang kinukuyog. Bababae, mapalalaki. Lalo na yung mga babae, kung kawawain, talagang kawawa eh. Commons, welcome to regular members. Titingnan lang natin to si Commons. Okay. Dito po sa binibintang po ni BP Sara, 10 billion. Bakit ayaw ninyong imbestigahan? Bakit yung 125? Alam niyo po ba, at eto napapahiya sila eh, no? Binabanata nila na ipinahihiwatig, panaypahiwatig lang po, walang bintang na magnanakaw si BP Sara. Walang bintang. Walang bintang, di ba? Sinasabi lang na meron kang disallowance. O, disallowance. Sinabi na nga nila, 6 months pa. Hayaan nyo sa BP Sara, 6 months pa yan eh. Kung talagang iniimbestigahan nyo lahat na may disallowance, bakit nakalusot sa inyo yung Department of Agriculture, Department of Transportation and Communication? O, magkaiba na ba yun? Department of Transportation at saka Department of Public Works, billion po. Billion ang mga disallowances nito. Di ba? Iba yung sinasabi nyo sa ginagawa nyo. Sa usapin naman po ng, alam nyo, nakakaya po yan eh. May disallowances, yung iba lusot, pero si BP Sara mas maliit lang, 73 million lang, kumpara sa billion, hindi nyo pinalulusot. Hanggang ngayon, defer yung budget. DepEd, pinasasama nyo yung DepEd ni panahon ni BP Sara. Ano sabi ng COA? Oh, wala namang problema sa DepEd. Walang disallowance, walang ninakaw. Oh, direktahin na natin. Walang ninakaw, walang problema. Eh wala palang problema. Anong pinoproblema nila? Pahiwatig lang. Alam nyo, ang nakakatawa, kinumpara nila si Lenny, eto lang ang upa, si BP Sara, eto upa. Baka. Eh, dun pa lang sa salita nyo, baka may overprice. Hindi nyo mapagbintangan na may overprice eh. Pag ba nangupahan ka at mas mahal ang upa mo, magnanakaw ka? Di po ba? Pagka ba na umupa ka ng mas mahal kaysa sa... Halimbawa, tayong dalawa. Ito lang inuupahan kong apartment. Halimbawa, ang inuupahan kong apartment, 5,000. Ikaw, 7,000 ang inuupahan mong apartment. Magnanakaw ka na. Yan yung gusto nilang palabasin. Eh. Si Leni Robredo, inuupahan, ganito lang. Si Sara Duterte, ganito inuupahan. Magnanakaw na siya. Wala nga kayong masabing ninakaw eh. Uupa lang ng bahay. Kailan pa po naging pagnanakaw yung mas malaki upa? Sino po ang nagsasabi ng overpricing? Sino po ang magsasabi ng overpricing? Congress po ba o COA? COA. Sinabi ba ng COA na overprice? Hindi po. Walang sinabi? Wala. Walang problema ayon sa COA? Wala. Sino naman problema? Sila. Wala nga po sinabi yung COA na may problema ron. Alam nyo, sa totoo lang, yung sinasabi nila, eh kaya raw mura yun dahil nung sinearch ko, Boracay Mansion. Kanino ba yung Boracay Mansion in the first place? Sa Pilipinas. Okay. Pag-aari ng Pilipinas yan. Eh. Puta, nagtaka nga ako bakit inuupahan pa eh. Di ba yan yung binibintang na kay Erap? Ganito po kwento niyang Boracay Mansion na yan. Isa po yan sa binibintang na pag-aari ni Erap. Ano tawag dyan? Ill-gotten wealth ni Erap. Tapos sinabi ni Erap, hindi akin yan. Gusto nyo inyo na. O di atin na. Stib na natin. Eh puta, dapat nga hindi na nangungupahan si Lenny dahil atin yan. Bakit may upa? Kanino na pupunta yung upa?
Huwag nyo kaming pinagbubula. Huwag nyo kaming pinagbubula rito. No? Ang liit lang ng upa ni Leni Robredo. Bakit maliit? Hindi nga bakit maliit eh. Bakit nangungupahan pa? Atin yan. May naniningil? Puta, ba't yung sinisingil? Atin yun. Huwag nyo kaming pinagbubula ha. Anong palagay nyo sa amin? Tangengot? O ikalawa. Kailan pa naging pagnanakaw? Corrupt daw si BP Sara dahil nangungupahan siya ng malaki. Pagpalagay nyo na mas malaki upa niya. Una, mas marami. Talagang mas malaki upa ng mas marami. Iisa lang yung kay Lenny. O, ikalawa. Kailan pa po naging pagnanakaw yung mangungupahan ka? Yan, dyan kayo nagpapakaabala. Di ba? Magkano lang po yan? Milyon lang po yan eh. Milyon lang yan eh. Yung insertion ni Martin tsaka ni Ko. Ang nagbintang po si Vice President sa budget po nila. Tutulog ka na, anak? Sa budget po nila. Insertion sa budget ng DepEd. Tapos sabi ni BP Sara, wala siyang control. Kontrolado ni Martin at Nico. 10 bilyon. Wala kayong balak imbestigahan? Yung Senado, saan nagpapakaabala? O, gusto na namang imbestigahan. Sabi ni Hontiveros. Alam niyo po, eto sabi ni Hontiveros, we will face Kibuloy and his co-accused in the Senate. Naiintindihan mo ba? Hontiveros, nakakulong si Kibuloy. Papatinin mo na Senate? Nung nakalaya nga, hindi umatin. Bakit atin ang Senate? Sige nga. Bakit atin ang Senate? Okay, meron pa po dito na talagang magaling daw to si Luis to eh. Ang galing ng projection eh. Aba, narinig ko na naman tong winawasak ako. Sabi po ni Harry Roque, anong kinalaman ng pribadong buhay ko sa usapin ng Pogo? Hindi lamang nilalabag na Quadcom ang aking right to privacy. Sinisira rin nito ang aking pamilya. Under the Civil Code, there is the term alienation of affection, referring to the intentional act of a third party to diminish the love and affection that exists between spouses. Winawasak ng Quadcom ang samahan naming mag-asawa at pinapahiya ang aking mga anak. Kasuhan mo. Pwede naman kasuhan yung mga congressman na yan eh. Kung ako kay Roque, hindi kasi ako abogado. Wala na yata sa tamang pag-iisip si Risa Hontiveros. Noon nga hindi pa nakakulong, ayaw umatin sa'yo, ngayon pa nakakulong na. Kung ayaw umatin, anong gagawin mo? Ipapakontempt mo. Halimbawa, sinabi ni Kibuloy, hindi ako atin. Kukontempt kita. Alam nyo ngayon, dalawasin ko po contempt. Ginawa niyong panakot yung contempt eh. Nakakatawa nga si Alice Go. Kinontempt na. Ano ka, judge? Hontiveros, judge ka ba? Ako, ayoko pong makailam dyan, no? Kasi may kaso yan si Kibuloy. Let the justice system prevail, no? May haharapin niya ng kaso niya. Nariyan yan. Kaya nga siya sumuko eh. Para harapin yung kaso. Pero yung dali nyo pa sa Senado para judge ka ba? Yan bang Senado ay korte? Alam mo na, Maste, hindi ko alam kung bakit mo pinakikilos yung military. Gusto mo ba mag-martial law? Martial ba gusto mo? Alam niyo po sa dalawang people power, no? People power nga eh. Kung gusto niyo mag-people power. Kasi ako, alam ko na yan eh. Matagal po yan dahil oligarko po. Nagkaisa po oligarko para suportahan si Marcos.
Wala pong sumusuporta sa mga Duterte. Totoo naman eh. Kaya malalakas loob ng mga congressman at ng mga senador na babuyin yung ating mga mahal na pinunong mga Duterte. Yun kasi. Alam niyo na kung sino backup niya mga yan. Hindi po pwede na kung militar po magbibigay ng power sa inyo, sa mga tao, di martial law na po yan. Gusto niyo po ba yun? Wala na raw nakabuntot kay Marcos. Lame duck na eh. Kasi wala naman eh. Ano na ba? May lumabas na ba na ano? May lumabas na ba yung heads will roll? Kung sino yung heads will roll niya? Hanggat ganyan po yung attitude na ang tapang-tapang sa salita. Hindi ko po sinasabi na tapangan niya sa amin mga vlogger. Hindi po. Tapangan nyo sa mga kriminal, sa mga kasabwat. Okay. Alam niyo isa pa, no? Pogo, galit na galit kayo sa Pogo. Pogo ang biktima niyan ng mga Chinese yan, di ba? Chinese yung online casino ng mga Chinese yan. Ang dami po, ang dami ko pong kilalang vlogger na nagpo-promote po ng legal po yung sugal sa Pilipinas ng mga Pilipino po. No? Kung ang Pogo po ay kaya nyo tinututulan dahil yung ayaw natin ng sugal, bakit po yung pangkaraniwan tao, yung online sabong, napigilan po ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Dami po na loko sa online sabong noon. Pero isang salita lang po ni Pangulong Duterte na wala po. Ang dami po ngayong legal na sugal eh. 2.5 po tumalpak ngayon kahit saan eh. Pinopromote pa. Kaya alam niyo yung utak, no? Parang minsan, ano ba, kaya nyo ba tinanggal yung Pogo dahil kakompetensya nyo sa sugalan? Okay. Masunugan sa Cavite, walang tulong galing Malacanang. Punta po tayo rito sa mga iba pang balita. Ito po, sabi ni Grace po. Alam niyo naman, kanya-kanyang epal na yan eh. Kasi po, ano reaksyon ng mga senador doon sa tinapyasan ng budget si BP Sara? Sabi ni Senators to consider merits, not agency head in deciding 2025 budget. Patay na. Ayan po ay ayon kay Grace po. Merits, not agency. Alam niyo, hintayin natin kayo, no? Pag binawasan nyo, simple lang naman yan. Pinasan nyo yung budget ng Office of the Vice President nung nakaraang taon. Konti lang po yung dinagdag eh. Konting-konti lang yung dinagdag. Ibig sabihin, kung meron pong mga kapalpakan, alam nyo, kino-question sa Kongreso, sa inyo mga senador, no? Baka lang hindi nyo po alam. Ang kino-question po sa kanila, bakit may 12 Office of the Vice President Extension Office, no? Bakit daw may 12 extension office? Samantalang si Lenny daw isa lang. Yun po yung kino-question. Hindi naman kino-question. Wala pong kumu-question sa mga nagawa. Ang question nga nila, may gumagawa na rin yan, duplication. Alam niyo, sabi nga ni BP Sara, naunahan na kayo mga congressman. Walang monopolyo yung pagtulong sa kapwa. Ibig nyo sabihin, pag tumulong si BP Sara sa nasunugan, ay teka lang BP Sara, dapat hindi kayo tumutulong. Kasi may nakatoka dyan eh. Di ba? Napaka-inutil na pag-iisip niyan. Kaya nyo tinanggalan kasi, bakit nyo nga tinanggalan? Kasi nakakatulong si BP Sara. Masama loob nyo pag nakakatulong si BP Sara. Kasi lahat sa inyo politika eh. $10 billion, balik tayo rito. 10 billion budget. Bakit hindi nyo, 10 billion na insertion? Nag-akusa si BP Sara. Dehin Boki kilang. Kayo lahat sa Kongreso, Senado, Congressman, mga senador at congressman, bakit ayaw nyo imbestigahan?
kung ano-ano mga iniimbestigahan nyo. Kaso na may kaso. Pati kaso ni Kibuloy na nasa korte na. Nakakulong na. Gusto nyo pa. Sausawero't sausawera kayo. Ito po. Ito dito ko parang ibang-iba na eh. Pakinggan natin yung napakahusay daw na si Jinky Luistro. It is the humble submission of this representation. Alam nyo, magaling lang to parang si English version lang to ni ng kanyang Senate President. Si Waiter Escudero. It is the humble submission of this representation that the Quad Committee has established. Na-establish daw nila. Ano yung na-establish nyo, Quadcom? Establish overwhelming circumstantial evidence. Diyos ko, nakapag-establish kayo ng circumstantial evidence. Alam niyo po ba ibig sabihin ng circumstantial? Kaya nga circumstantial eh. Hindi direkta eh. Hindi nila sinabing nakapag-establish kami ng mabigat na ebidensya. No? Circumstantial, ibig sabihin kung ano yan eh, paikot. Okay. Sige, basahin natin, pagbigyan natin. Matalino daw to. Ito raw ang bagong Laila de Lima. So, dapat tumakbo ka rin ng kasi si Laila de Lima, tumakbong senador, nanalo eh. Baka gusto mo rin tumakbo. Circumstantial evidence showing the connection of Attorney Harry Roque to Lucky South 99, which is a POGO operation. Matindi raw po, no? Circumstantial evidence na si Harry Roque ay may ugnayan sa Lucky South 99. If we will not be able to prove the legal and valid source of this sudden increase of assets of Bayan Cham. So siya po ang sinasabi nila, biglang yumaman to si Roque. Malamang involved to sa POGO. Then there is reasonable ground to believe that indeed he is connected with POGO operations. And this money possibly came from POGO. Tignan niyo mga wordings, possibly, no? Kung hindi niya mapapatunan, parang kayo po ang nag-aakusa. Ngayon lang po ako nakakita na kayo nag-aakusa tapos si Roque magbibigay ng ebidensya. Narinig ko na kay Rapi Tulfo yan eh. Corrupt kayo. Patunayan yung hindi kayo corrupt. Wala na. Dahil buki kilang sa Maharlikapan. Mayaman si Roque. Patunayan daw ni Roque na na yung yaman niya ay hindi galing sa POGO. Kasi kung hindi niya mapapatunayan, galing sa POGO yan. Halimbawa po, galing sa droga. Kasi yung filosofohan na lang eh. Halimbawa po, mayaman ako, galing sa droga. Di ba? Tapos ibibintang niyo sa akin, POGO. Pucha, ano? Alam mo, Edelmar, no? Inuutusan mo yung Vice President na gumawa ng affidavit? Bakit? Nakakatawa tong tao na to eh. Pag gumawa ba ng affidavit, iimbestigahan na nila? Nakakatawa ka. Sinabi na nga, mas matindi pa sa affidavit yun. Binidyo na nga eh. Pinamahagi niya nga yung video, binodcast niya nga eh. Siya na nga yung nagsasalita. Bakit, ano bang affidavit ang gusto mo? Mag-affidavit kanino? Sa'yo? Magbibigay ng affidavit sa'yo? Alam mo ba yung affidavit? Pinagbintangan niya sa video. Ang sinasabi ko, kung totoo kayo, imbestiga kayo na imbestiga, bakit hindi niyo imbestigahan yung bintang ng Vice President ng Pilipinas? Bakit mo pa gagawin ng affidavit? Kaano-ano mo ba yung presidente ng Vice President ng Pilipinas? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section.
At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!